Nakalalakas at nakagagaang ng loob kapag humingi ka ng saklolo ay may re-responde sa'yo. Pero mahirap din ang trabaho ng mga rescuer, lalo na kapag binalingan pa sila na kanilang sinasagip. Babala po, maselan ang mapapanood niyong video. Pag may sunog, ang tinatawag, bumbero. Pero hindi lang sila sumasaklolo sa mga nasusunugan. Rumeresponde din sila kapag may kailangan i-rescue. Bandang 2:00 ng hapon, nabulabog ang tahimik na lugar na ito sa Quezon City noong March 2008. May babaeng pinangangambahang tumalon mula sa bubong. 2 palapag ang taas nito. Nung time na rumisponde kami doon, sabi ng caller na may magpapakamatay sa may Old Balara. Dumating ang mga pulis pero hindi pa rin sila makalapit sa babae. Nagsisigaw pa siya at inilaylay ang paa at binti mula sa bubong. Naghahanda na siyang tumalon. Marami ang nangamba, halos lahat napasigaw. Pinipigilan ng babae na tumalon. Tinangkapan ng isang rescuer na siya'y pakalmahin. Okay, hindi kami tatalon. Hindi kami akat dyan. Pero huwag kang tatalon. Dalawa lang, ha? Okay? Doon ka sa kabila, doon ka. Kaso, nang mapansing may mga pulis na aakyat sa bubong, lumipat ang babae sa puno at doon tumayo. Niyugyog pa niya ang sanga para makalapit sa kabilang bubong. Muntik na siyang malaglag nang lumipat. Tumagal ng 5 to 6 bago namin makuha yung babae kasi papalit-palit siya ng pwesto. After that, hinimatay na yung babae. Inabot ng dilim at nakatulog na sa bubong ang babae. 5 oras bago nakatsyempo ang rescuers para maibaba siya. Tulog pa rin siya nang ilagay sa stretcher at isinakay sa ambulansya. Ang problema kasi nun, kulang kami sa gamit. At least ngayon, may mga may mga equipment na yung rescue truck namin na may boom. Kahit gaano kataas yan, kahit unconscious yung pasyente, makukuha namin ng hindi na nahihirapan. Nagtipon ng mga tao sa harapan ng isang mall sa Urdaneta, Pangasinan. Tinitingala nila ang lalaking umakyat sa bubong ng overpass. 6:00 pa lang ng umaga, nagsimulan siyang pakiusapan na bumaba. Isa si Fire Inspector June Wanawan sa 2 rescuer na umakyat sa bubong ng overpass. Nung umakyat ako dun sa may 168 mismo, tinatawag namin yung tao, hindi siya namamansin, yung mga ganon, and then nangingi siya ng mga pagkain agad. Nung time kasi na yun, nung mga medyo magkagabi na, doon na kami nag-decide na pumunta na doon sa bubong tapos pilitin nang bumaba yung tao. Bandang 5:00 ng hapon, pinilit na lapitan ng mga rescuer ang lalaki. Pero may dala siyang patalim. Nanlaban ang lalaki. Makailang ulit na pinilit pakalmahin ng mga rescuer ang lalaki hanggang nawalan siya ng balanse at nahulog. Halos 30 feet ang taas ng bubong ng overpass. Buti na lang at nakahanda na rin ang pangsalo ng rescue team. Siyempre, pagka ganung tao yung mga involved, kailangan habaan mo talaga yung mga pasensya mo. Expect mo na hindi mo siya makakausap like sa isang normal na tao na maiintindihan ka at susunod talaga sa'yo. Tumagal ng halos 12 oras ang rescue operation. Mula 6:00 ng umaga hanggang 5:00 ng hapon. Kritikal ang lalaki matapos ang insidente, pero nakaligtas naman siya. Tiyaga, lakas ng loob at syempre tamang teknik ang kailangan para maging magaling na rescuer. Sabi naman sa inyo, mahirap na trabaho yan. Ang bawat desisyon, katapat ay buhay o kamatayan. Muli pong babala, maselan ang mapapanood niyong video. April 9, noong nakaraang taon, nagbibigay ng training sa Quezon City Circle sina Senior Fire Officer Richard Arrogante nang ibigay ang alarma. In-inform kami na mayroon nangyayaring suicidal incident dito sa tapat po ng NAPOLCOM DILG dito po sa may EDSA. Sumugod sila sa Quezon Avenue Underpass para mag-rescue. Nagbabanta ang lalaking ito na tumalon sa highway. Humigit kumulang 15 talampakan ang taas nito. Ang babagsakan,
konkreto. Hinangka pa siyang pakalmahin ng isang kakilala pero lalo siyang nagalit. Naghanda agad ang rescue unit. Nakita namin yung sitwasyon na kailangan talagang lagyan ng lifeline. So habang sineset up po yung lifeline, isa po namin kasamaan inikipag-usap sa victim. Nang makakuha ng tiyempo ang rescuers, nilapitan na nila ang lalaki. Kinorner sa gitna. Napasigaw ang mga tao sa sunod na ginawa ng rescuer. Itinulak niya ang lalaki. At nasalo siya ng safety cushion sa ibaba. Kasi sinasabi ng iba bakit itinulak. Kasi yun yung pinaka-the best na option. Kasi safe naman siya dun sa paglalaglagan sa kanya. Kasi mayroon tayong safety cushion bag dun sa baba. Tumagal lang ng halos 1 oras ang buong rescue operation. Hindi naman nasaktan ang nirescue. Sabi ng psychiatrist, mahalagang makausap ng mahusay ang mga nagtatangkang magpakamatay. Isang taong gusto magpakamatay, wala nang masyadong drama. Ang ginagawa na lang nila, gawin nila yung deed. Kasi konting trigger lang kasi sa kanila, they can explode eh.